Ganyan guys, oh, tingnan mo kung gaano karami yung magawa nila yan, oh. Tingnan mo. Yan, oh, yan. Oh, diba? Dami, oh. Oh. Higit mga guys, tingnan nyo. Dito ay gagawa sila ng asin. Ito yung pagpaprocess na unang proseso sa paggawa ng asin. Ayan guys. Ituro ko sa inyo kung paano gumawa ng asin. Kasi dati gumagawa rin kami niyan nung bata pa kami. Yung tatay ko ay malakas pa. Itong porsyon na to, ganito. Yan, lilinisin yan. Yung lupa o buhangin na yan, lilinisin yan. Tapos i-plat na nila, ipaplat. Pagtapos may i-plat yan, siribuhin nila yan ang tawag. Parang isi-shower nila. Ayan, oh. Yan, nagsa-shower sila, oh. Yan, nagsa-shower yan. Tapos yung na-shower nila, papatuyuin pa yan ng buong maghapon. Para yung itong ano na yan, buhangin na yan, matutuyo yan. Titigas yan, eh. Titigas yan siya na parang malutong yung buhangin. Tapos yung malutong na natuyo na yan, yan ay magiging maalat na yan siya, maalat. Tapos bago i-harvest yan, 2 o 3 araw na ganun ang ginagawa. Yan, oh, sinashower muna. Pagtapos may shower yan, 3 araw, titigas na titigas yung itong buhangin na yan. Tapos pagka matigas na yan siya, yun na yun, i-harvest na yan. Gaganyan-ganyanin nila yan. Tapos ipunin. Tatanggalin yung matigas na yan kasi yung matigas na yan nasa taas lang. Tapos pagka naipon na nila yan, ilagay na nila doon sa doon sa yan pupuntahan natin guys, ah. Wala, saan tayo dadaan? Dali lang guys, ah. Dali lang para magkaroon lang kayo ng idea kung paano yung ginagawa yung asin dito sa amin. Dito kasi mas malinis kasi dito yung asin. Puti siya. Hindi gaya ng binibili natin sa Manila na ang bilog na matitigas. Sa amin hindi ganun. Yan. Ito guys, dito yan ilalagay. Yan. Dito yan ilalagay yung naipon doon na buhangin kanina, yung tinuturo ko sa inyo. Ipunin yon, tapos pag naipon na yan, dito na ilalagay yan. Pag nailagay dito yan, pupuno to. Pag napuno na yan, unang proseso na naman, kukuha sila doon ng tubig dagat doon, tapos ibuhos nila dito. Siyempre yung lupa na to, yung buhangin na to, maalat na yan siya. Tapos tutunawin niya ngayon yung alat na yan, isasama niya sa tubig. Ang tubig ngayon na galing doon sa dagat, magiging maalat na siya. Ang dubli ng alat niya, halimbawa maalat na yung dagat, di ba? Pero dahil yung proseso pa yung dagat, binilad sa buhangin, tapos yung buhangin inipon dito, ilang beses na ibilad, magiging siguro 10 times na yung alat ng tubig dagat doon. Edi siyempre pag 10 times na, maalat na yon. Ayun. Tapos dito yan, pag nilagyan nila ng tubig dito yan pupunta. Yung tagas niya dito yan pupunta. Ayan. Yan, dito na yan pupunta yung tagas ng tubig na nanggaling doon kanina. Tapos tutulo yun dito. Dandahan yan magtutulo. Tapos pagdating dito, yan na nga, pag natikman mo dito, napakaalat na yung tubig niyan. Ang tawag sa amin ay tuma. Pagka tagas niya yan dito, araw-araw yan, uulit na naman yan
yung ganyan, yung sabi ko kanina na hinaharvest nila yung lupa, yung buhangin na ni-shower nila. Araw-araw yan. Kung natanggal na nila yung ano doon, yung buhangin na shower nila, ngayon natanggal na to dito. Sunod naman nila na sunod na araw dito na naman na porsyon. Sunod naman. Kasi sa isang porsyon na yan, dapat tatlong araw yan na maano, 3 o 4 na beses na maibilad siya para magiging maalat na siya. Tapos dito, kung na-harvest na ngayon dito, yung susunod niya, ayan, ano na naman yan, ito naman banda. Ganun pa rin ang gagawin nila yan. Ipunin na naman nila yan. Pag naipon nila, ilalagay naman nila uli dito sa sa simbuhang na sinasabi na simbuhang. Ayan, pag nandito na sa simbuhang, yung tubig na nandito kanina, yung natagas na, ibabalik na naman nila doon. Maalat na yung kanina, pero pagdating doon, ibasa na naman nila doon, doon nila ibuhos. Tapos maalat na yung ano doon, yung buhangin. Mas dudubli na naman yung alat ngayon. Kaya ang pagkalabas ng tubig dito, napakaalat na. Tapos maalat na yung tubig dito. Ang gagawin na yan susunod, yung tubig dito, ibibilad na ngayon sa araw yan. Pag naibilad na yan sa araw, yan, dito yan. Dito nila yan ibibilad, oh. Yan. Kita nyo guys? Yan na, oh. Yan. Yan. Yan, ibibilad nila yan. Yan, oh. Pag naibilad nila yan, yung tubig na yan, lulutang yung asin dyan, lulutang yan siya pagka naarawan. Pagka na ano talaga ng init ng araw. Makikita mo yan, lumulutang lang yung asin. Pagka nalutang na yan, pagka malalaki na yung pagkakalutang niya, unti-unti naman yan, pagka mabigat na yan, babagsak na naman siya. Pag nabagsak naman siya, maulit naman yan, yung sa taas na naman yan, magkakaroon naman yan ng maliliit na parang botel ng asin na lumulutang. Tapos pagka palaki na, mabigat na yan siya, babagsak uli. Kaya ulit-ulit lang yung ganun. Tingnan nyo, may yan, oh, may asin na nga yan, oh. Yan, may asin na yan. Tapos siguro mga 2 araw, 3 araw yan na ganyan, nakabilad lang lagi. Ang mangyari naman dyan, naipon yung asin sa baba. Sa pangatlong araw, harvestin na nila yan. Ipunin na nila. Pag naipon na nila yan, ayan, ito na, oh. Ibibilad na naman nila uli yung asin na yan. Kasi may tubig pa, di ba? Lalagay nila doon, papatuluin nila para ang tagas niya hindi masayang. Para ang tagas niya, siyempre tagas ng asin yun, maalat yun, para hindi na masayang. Yan. Tapos ito na yung tamang ano na, asin na yan talaga siya. Tingnan nyo guys, oh. Yan. Yan, puti na asin, di ba? Tapos yung butil niya pino, para siyang yung ano lang, yung pagka-describe ko lang dito, parang wash sugar. Pero hindi yan ano, parang wash sugar lang yung pagkaka-describe dito. Hindi gaya ng nabibili natin sa Maynila na ang bottle niya doon ibilog, para siyang bigas na may matigas talaga. Dito yung bottle niya, yan, oh. Pag pinisa mo to, malambot lang siya. Yan, nadudurog lang yan siya. Yan, nadudurog lang yan siya. Tapos pagka nilagay mo sa niluto mo, saglit lang, natutunaw agad. Hindi gaya ng nabili natin sa Manila na yung iba, bilog na parang munggo. Tapos pag nilagay mo, tikman mo kagad yung niluto mo, akala mo, hindi pa rin maalat, dagdag ka na naman. Pero ang totoo, hindi pa pala natunaw ang asin doon na nilagay mo. Kaya mapaparami ka, minsan hindi mo matansya, maalat na yung ginagawa mo. Ito, parang iodized na yan, oh. At saka ito yung ginagawang iodized. Hindi ko na alam kung paano magpaproseso na nila yun, kung paano nila gagawin yung iodized. Pero ito, mayroon dito na yung produkto nila kinukuha ng gumagawa ng iodized. Ayan guys, oh. Ilan yung ano nila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kasi yung dati, ayan, oh, mayroon pang dating traditional na pamaraan yung doon nakabilad sa ano. Ayan guys, oh. Yan, oh. Yan, kawayan yan naman, kawayan. Puntahan natin. Saan tayo dadaan?
Kawayan naman yan. Yung gumagawa kanina, mga bata pa yan sila nung umalis ako dito. Bata pa, pero ngayon ang lalaki na nila, hindi ko na masyado makilala yung muka. Ayan guys, oh, tingnan mo. Ginawa naman to sa kawayan naman to na ibilad. Pero parehas pa rin yan sa dito guys. Parehas lang yan yung pagproseso nila. Ito, nakabilad lang sa kawayan to. Tuwing umaga yan, ito, dadagdagan nila yung tubig. Na ang tubig na yan, doon galing yun kanina sa parang ano siya, ano tawag niyan, yung tawag sa amin yan, buho. Kumbaga yun ang pinag-iipunan ng tubig na galing doon kanina sa simbuhang na pinaglagyan ng buhangin. Ayan. Sa nilagyan ng buhangin, doon tatagas ngayon yung tubig. Doon naipon yung tubig. Ngayon ang tubig na yon, dito na nila dinadagdag nila yan tuwing umaga. Mga ganitong oras kailangan magdadagdag na yan sila. Hindi ko alam kung nakapagdagdag na sila ngayong araw na to. Palagay ko nakapagdagdag na kasi marami na yung tubig yung. Kasi pagdating ng hapon, yung tubig na to nagbabawas to kunti-kunti. Kasi natutuyo di ba? Tapos yung iba nagiging asin kaya natutuyo siya. Kaya napapakunti. Kaya ang ginagawa, dinadagdagan nila to tuwing umaga yan. Dadagdagan nila yan. Tapos tingnan nyo guys, oh. Ayan. Ito asin na yan sa baba. Asin na, yan na yan, oh. Guys, oh. Yan. Asin na yan guys. Ayan, oh. Yan. Asin na yan. Tapos baka mamayang hapon to harvestin na nila to kasi marami na siya, oh. Mamayang tanghali ito sigurado dadagdagan pa tong ano niya, yung pagiging asin niya. Madadagdagan pa yan. Tapos pagka marami na, ayun, iano na nila yan, ganyan na nila ng kawayan yan, oh. Tapos ipunin nila yan dito, tapos tatanggalin. Siguro yung isang ganito, isang buko ng kawayan na yan, siguro mga isang baso o kalahating baso na ma-harvest nila dito. Palagay mo isang baso na maliit na baso, yun, isang baso yan. Isa karami yan guys, oh. Dami yan, oh. Oh. Ilang baso rin yan. Pag na-harvest mo yan, makakarami ka. Tapos pagdating rin dito, yan, oh, ipunin rin nila yan. Pag naipon na nila yan, ayan, oh, malapad yan, oh. Mas mabilis magproseso dito, mag-process ng asin kasi malapad. Hindi gaya dito na ano lang, oh, pira-piraso lang. Ito malapad siya. Ayun, oh, marami yung asin guys, oh. Yan. Pagka inipon na nila yan, makakuha sila ng, siguro makaka-harvest sila ng mga 3 sako sa isang harvest nila. Yung asin, magkano rin yung asin sa dito? Kung ganitong panahon, mura pa yung asin. Pero pagdating ng umuulan na, yun, doon magmamahal na ngayon yung asin ngayon diyan. Doon na sila babawi kasi sa ngayong panahon, mayroon pang mga gumagawa ng asin. Kaya medyo mura pa. Pero pag hinantay na nila, yung halimbawa nagbabagyo na, wala nang gumagawa ng asin, sigurado yan guys, mahal yan. Kaya doon sila babawi sa presyo ng asin. Oh, ito, yan, nasabi ko na kung paano natin i-proseso. Pero ngayon kasi, ang naabutan natin dito ngayon, nang nagsha-shower pa lang sila ng ito, sinashower pa lang nila. Kakatapos lang nila mag-shower niyan. Kaya hantayin naman nila yan mamaya na matuyo yan. Tapos ipunin naman ng pinag-shower nila, ipunin nila yan. Ilalagay doon kanina sa sinasabi ko. Tapos yung tubig naman dito, yung tubig niyan, dadalhin naman doon sa dyan doon. Para ang tubig maalat na, pag nilagay doon, lalong aalat. Tapos maalat na yung tubig, bibilad mo na. Ang tubig na yan, magiging asin na yan. Pag binilad mo yan, yung tubig, lulutang ngayon yung asin dyan. Unti-unti, lulutang.
Tapos pag mabigat na, ang mangyari, lulubog na yon ang asin. Tapos panibago na naman yan, may lulutang na naman yan na asin. Pag mabigat na, ano na naman, lubog na naman. Kaya ganun lang. Tingnan nyo guys, oh. Siguro ito isang harvest lang yan. Itong dalawang ano na yan. Oh, ang lalaki niyan, oh. Guys, ang lalaki niyan, oh. Ilang dangkal yung taas niyan. Oh. Tapos ang laki pa. Oh, guys, oh. Ilang ganyan yan, oh. Laki niyan. Kaya isang harvest nila, makakarami sila. Ang harvest dito mga 2 araw o 3 araw, harvest na naman. Kaya makakarami sila sa ang pag-ano kasi ngayon, yung panahon ngayon ng ngayong buwan, yan talaga yung paggawa nila ng asin kasi mainit yung panahon. Hindi naman sila pwede na maggumawa na maulan kasi umaasa sila sa araw, hindi sila makapag-produce ng asin kung maulan. Kailangan mainit talaga yung araw para makagawa ka ng asin. Oh, yun guys, di ba? Hanggang dito na lang muna tayo kasi ang nakikita natin, wala tayong ibang nakita dito kasi ito lang, nag-shower lang sila. Sana makita rin natin yung paano sila mag-harvest, paano sila mag-hakot ng buhangin dito. Para actual sana natin pwede naman yan. Mamaya babalikan natin. Kung may panahon tayo mamaya, pupuntaan natin dito. Tapos tingnan natin ng actual para makita naman natin. Makita rin ninyo. Hanggang dito lang muna guys. Guys, ito yung sinasabi ko na yung buhangin ay hinaharvest nila. Ayan o. Tingnan nyo. Lapitan natin. Part, ano yung part? Video natin part kung paano nila makikita nila kung paano na pa-process yung paggawa ng asin. Oo. Ito yung sinasabi ko kanina ng umaga na itong gin-shower nila ng tubig dagat, ito na. Ayan oh. Kita nyo matigas-tigas na yan. Asin na yan. Ayan, maalat na yan na buhangin. Maalat yan. Ito pa. Ayan. Ito kay misis. Tapos dito yan nila ilalagay. Tingnan natin. 'Yon. Yung naipon nila na buhangin, dito nila yan ilalagay. Tapos ang tubig ay rabitang iwan to sa gaano ka ulit. Ayan, ito pupunuin nila to. Pupunuin nila ng buhangin na nanggaling doon. Ayun, mabuti nga naabutan natin na nag-iipon sila ng buhangin pa. Ayan oh. Yan. Yun, napuno na. Mabuti naabutan natin para makita ninyo yung actual na paghahakot nila. Ayan, 'di ba? Tapos mamaya yung tubig na nanggaling dito, ayan, ang tawag dito ay buho o dinga, yung parang kawa. Ayan, nakita nyo yan. Yan, yung tubig dito, maalat yan. Pero ang tubig na yan, ilalagay na naman nila dito. Paglagay nila dito, ayan, ibuhos nila dito. Ito, kita mo yung buhangin buong buo. Yan, dahil ang buhangin pagka mapait na mapait yan, tapos naibilad, ay namumuo yan siya. Yan. Ganyan ano. Yan, tingnan nyo, daming buo. Yan. Yan, ganyan no. Asin na yan. Oo. Parang nagiging asin na to. Pag nabasa to ay maging maalat ang tubig. Tapos ayan, maalat na yung tubig na yan. Ayan. Dito, yan, tingnan nyo, nag-harvest na sila ng nag-harvest sila ng asin. Ganyan ang buwan sa amin. Ayan o. Yan ang mga original na mga dito, mag-aasin. Neng, musta?
Ayan, ito, tingnan nyo guys to. Ayan, yan ang sinasabi ko na pag nag-harvest sila, yan, ganyan. Iniipon nila yung asin na namuo na. Yan, di oh, tingnan nyo oh. Yung isang timba, mula lang yan doon papunta doon. Siguro isang timba yan, Ning. Mula lang yan doon papunta dito. O isipin nyo, mula doon kalahati ng sa kabilang kawayan lang yan dito, ito. Hanggang dito oh. Isipin mo maka isang timba yan, o higit pa nga oh. Oh, talaga makakarami yan. Ayan. Ganyan rin dati yung ginagawa namin nung maliit pa kami. Ayan guys, so tingnan mo, yan. O sa isang ano ng kawayan oh, makakadami rin yan oh, tingnan niyo. Yan oh. Ang sabi ko kanina, isang baso lang pero higit yan. Yan guys. Yan ang actual na paggawa ng asin. O, tingnan mo maputi yung asin oh. Tapos marami pa yan oh. O, yun kanina napakita ko na ito, harvestin nila to mamaya. Harvestin nito mamaya, Ning? Ay, hindi pa? Bukas pa raw i-harvestin to kasi kulang pa sa araw. Kaya pagdating ng bukas, tingnan nyo yung asin, kakapal na yan. Marami na silang ma-harvest niyan. O kaninang umaga, konti lang oh, tingnan mo, parang napupuno na siya ng asin oh. Ayan. Pagdating ng umaga na naman, ayan, ang sabi ko na dadagdagan na naman nila tong tubig na nakuhaan nila ng asin. Dadagdagan naman nila yan. Bawat 2 araw yan, di ba? Pag-harvest, tuwing 2 araw, tsaka kayo mag-harvest, di ba? O, 2 araw daw. Tapos, tuwing umaga, dadagdagan nila yung tubig kasi nagbabawas yan at tsaka natutuyo. Kaya, magdadagdag sila. Ayun oh. Isang timba, isang ganon, isang timba. Oh, makakarami. Ngayon medyo mura lang yung asin, pero pagdating ng medyo maulan na, doon sila babawi kasi maging mahal na yung asin. Kaya ganitong panahon medyo mura lang dahil marami yung gumagawa pa ng asin. Ano yung bilihan ng asin dito, per kilo o ano? Gantang. Gantang. Yung gantang siguro mga ilang kilo kaya yun? Dalawang plato. O dalawa at kalahating kilo yun ang isang gantang. Magkano yun, Ning? 100. O 100 lang ang isang 2 at kalahating kilo. Mura nga lang. Ang hirap kasi gumawa ng asin. Ang paggawa ay pahirapan pero mura lang. Ngayon, pero pagka medyo maulan na, mabagyo na, siguro nagmamahal naman yun, di ba? O doon sila bumabawi. Ayan, nakita nyo, actual natin nakikita yung pag-harvest nila. Ito yung pare ko, nagre-reklamo yung gusto niya rin ma-discover dito. Part, o sige. Mag-hi ka muna sa mga kamag-anak mo dyan. Baka may kamag-anak ka na nakakakilala sa'yo. Magpakilala ka naman. Oh, ako si Nuno Marcelo. Okay. Nuno Marcelo, Misa. Nono Marcelo. Dating nakatira sa Maynila sa? Pampanga. Ay, sa Pampanga ka pala dati? Oh, saan sa Pampanga? Sa Mabalacat. Mabalacat. O, ano yung tinitirahan mo doon? Kapatid mo o? Kapatid ko. O, kapatid niya daw. Matagal na rin yan to sa Pampanga eh. Matagal na rin to nawala dito sa amin eh. Kaya pala doon pala sa Pampanga siya. Eh, maliit pa ako, nandun na yan siya eh. Ayan guys, so yung yan, ganyan ang pagka-harvest niya. No? Hugasan ko sumama. Ay, hugasan mo na yung ano, tatanggalin mo pa yung tubig. Pero ang tubig, ipunin mo pa. Panibago hugas mo na para mas malinis yung asin. Oo. Kaya nga medyo mamula-mula na ngayon yung asin eh. Medyo ano pa pala, hindi matagal na hindi nakahugas. Oo. Hugasan ko para maputi.
Alam ko part parang ano eh, magpa-reserve yata si nanay ng asin sa inyo eh. Bali, tatlong ano yata, Gantang. tatlong gantang. Magkano yung gantang part? Shin. 100 daw yung ano, yung Kung ikaw lang. Oh, o pag ako lang. 80. Ah, Ala, parang magkaiba yata kayong ano ah. Kanina nasabi na ng asawa niya ganito yung ano, i-review ko nga. Hindi guys, hindi ko sure kung magkano kanina yun na ano. dahil pagkira ano kami. Ayan guys, so tingnan mo sa Sandaan. yan sa isang ganyan guys, oh, tingnan mo kung gaano karami yung magawa nila yan oh. Tingnan mo. Yan oh, yan. Oh, 'di ba? Dami oh. Oh. Higit isang baso yung makuha nila. Oh, sa kadami ng ano, sa kadami ng buko ng kawayan na yan o ilang baso yan. O kaya napakita ko na sa inyo kanina yung pinagpunduhan nila ng asin. Isang harvest lang yata yun. Kasi sinurad ito. Alin? Ang mga naimaw mo. Ay, sorry mo dyan. Ay hindi, nakaka-record lang to. Ah, Nakaka-record. Para ipopost natin sa Facebook para makita naman ng iba kung paano pinoproseso yung paggawa ng asin. paggawa ng asin. Oo. Ayan. Kanina dito rin ako kaninang umaga eh. Ay, kayo kanina ang gano no? Nag-shower ng ano, ng tubig. Sige, ano mo, video, ano Oo, kuhaan ko kanina yon nung umaga kaya sabi ko babalik ako ngayong hapon para sakali na ma-actual natin na makita yung paano mag-harvest. ng harvest. Oo, itong asin para mayroong idea rin yung iba na walang hindi pa nakakita o Ay, amo yung pag-imok na. oo. Kung tutuusin guys, maano to eh, mabigat ang pagkagawa ng ano. Mahirap ang pagkagawa ng asin. Oo, mahirap. Oo, kasi mula pa lang doon kanina sa buhangin na yun, hahakutin yun ang bigat nun. Tapos Subang init pa. sobrang init pa. Mabuti nga ngayon yung pagka-shower nila eh gumagamit na sila ngayon ng di makina. Oo. O nagsha-shower sila, di makina, hinihigop ng makina ang tubig dagat tapos isha-shower. Eh yung dati, yung unang proseso nila eh hahakutin pa nila yan, lagay nila sa kawayan. Ang kawayan na yan ay ano, buong isang kawayan, mahabang kawayan. Tapos isha-shower, manual na pag-shower. Kaya mas mahirap dati. Eh ngayon medyo nakapag-isip sila na mapagaan yung trabaho. Yan guys, makakarami sila ng harvest ngayon.